panahon ng pandemya, digmaan at krisis sa ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo, maraming institusyon ang nanghina, ngunit may ilan na patuloy na lumalago. Isa sa mga madalas banggitin ay ang Iglesia ni Cristo. Sa kabila ng pandaigdigang hamon, patuloy ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan, pagdami ng mga kaanib at pagpapalawak sa iba't ibang bansa. Para sa iba, ito ay resulta ng mahusay na pamamahala at organisasyon. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito ay malinaw na patunay ng tulong at paggabay ng Diyos. Kaya't ang tanong, himala nga ba ito o isang banal na patunay ng katuparan ng kanyang mga pangako? Iyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa Info News Commentaries. Sa kasaysayan ng mga relihiyosong organisasyon, hindi pangkaraniwan ang patuloy na paglago sa gitna ng pandaigdigang krisis. Karaniwan, kapag may matinding pagsubok, kagaya ng pandemya, digmaan o krisis sa ekonomiya, maraming institusyon ang naaapektuhan. Bumababa ang partisipasyon, humihina ang operasyon at nababawasan ang kakayahang mag-expand. Ngunit sa kaso ng Iglesia ni Cristo, tila kabaligtaran ang nangyayari. Sa gitna ng COVID-19 pandemic noong 2020, kung saan maraming simbahan sa buong mundo ang nagsara o nagbawas ng aktibidad, ang Iglesia ni Cristo ay nakahanap ng paraan upang magpatuloy. Sa pamamagitan ng structured leadership at centralized coordination, nagawa nitong mapanatili ang regular na pagsamba at komunikasyon sa mga kaanib. Hindi lamang ito survival, ito ay continuity na may kasamang expansion. Pagdating naman sa usapin ng global conflict, gaya ng mga tensyon sa iba't ibang rehiyon, maraming organisasyon ang nahirapang magpatuloy ng international operations. Ngunit ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakapagtayo ng mga lokal sa iba't ibang bansa. Sa pananaw ng mga kaanib, ito ay hindi lamang resulta ng strategic planning, kundi patuloy ng banal na paggabay. Isa sa mga pangunahing salik na binabanggit ay ang pagkakaisa. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang konsepto ng unity ay hindi lamang ideal, kundi aktual na naipapatupad. Mula sa pamamahala hanggang sa mga lokal na kongregasyon, may malinaw na direksyon at iisang layunin. Sa organizational theory, ang ganitong level ng cohesion ay bihira at kadalasang nagre-resulta sa mataas na efficiency. Ngunit para sa mga mananampalataya, ang pagkakaisang ito ay hindi lamang produkto ng human effort. Ito ay bunga ng pagsunod sa mga aral ng Diyos. Ang paniniwala na ang Iglesia ay pinamamahalaan ayon sa kanyang kalooban ang nagbibigay ng lakas sa bawat kaanib upang manatiling tapat at aktibo kahit sa panahon ng pagsubok. Isa pang mahalagang aspeto ay ang disiplina. Sa panahon ng krisis, ang disiplina ang nagiging sandigan ng stability. Ang regular na pagsamba, pagtupad sa tungkulin, at pakikibahagi sa mga gawain ng Iglesia ay nagiging bahagi na ng buhay ng mga kaanib. Ito ang nagbibigay ng sense of order sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sa economic perspective naman, ang kakayahan ng Iglesia ni Cristo na magpatuloy ng mga proyekto, gaya ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan, sa gitna ng krisis ay kahanga-hanga. Sa maraming organisasyon, ang ganitong mga proyekto ay karaniwang ipinagpapaliban kapag may financial uncertainty. Ngunit sa kaso ng Iglesia, patuloy ang development. Para sa ilan, ito ay resulta ng mahusay na financial management. Para sa iba, ito ay patunay ng patuloy na biyaya ng Diyos. Ang outreach programs at humanitarian missions ay isa ring mahalagang bahagi ng paglago. Sa panahon ng krisis, ang pagtulong sa kapwa ay nagiging mas mahalaga. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa mga programang nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa. Ang ganitong mga gawain na hindi lamang nakakatulong sa komunidad, kundi nagpapalakas din ng imahe at kredibilidad ng organisasyon. Ngunit ang tanong ay nananatili pa rin. Himala ba ito? O
o bunga ng mahusay na pamamahala. Sa isang analytical na pananaw, maaaring sabihin na ang paglago ng Iglesia ni Cristo ay resulta ng kombinasyon ng strong leadership, organizational discipline, at clear strategic direction. Ang centralized structure nito ay nagbibigay ng kakayahang magdesisyon ng mabilis at magpatupad ng mga programa ng epektibo. Ngunit para sa mga kaanib, ang ganitong paliwanag ay kulang pa. Para sa kanila, ang tunay na dahilan ng paglago ay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na ang kanyang iglesia ay hindi pababayaan at patuloy na lalago kahit sa gitna ng pagsubok. Ang pananampalatayang ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat tagumpay nito. Sa ganitong punto, maaaring hindi kailangang paghiwalayin ng dalawang pananaw. Maaaring ang mahusay na pamamahala at pananampalataya ay magkasabay na gumagana. Ang paniniwala sa banal na paggabay ang nagbibigay ng inspirasyon at direksyon, habang ang disiplina at organisasyon ang nagsisiguro ng konkretong resulta. Sa mas malawak na konteksto, ang paglago ng Iglesia ni Cristo ay maaaring magsilbing case study kung paano ang isang organisasyon, relihiyoso man o sekular, ay maaaring manatiling matatag sa gitna ng krisis. Ang mga prinsipyong tulad ng unity, discipline, at purpose-driven leadership ay maaaring ilipat sa iba't ibang larangan. Ngunit higit sa lahat, ang mensahe ay ito. Sa panahon ng kaguluhan, ang pagkakaroon ng malinaw na paninindigan at matibay na pananampalataya ay maaaring maging susi sa patuloy na pag-unlad ng isang organisasyon. Sa huli, sa kabila ng pandaigdigang krisis, ang patuloy na paglago ng Iglesia ni Cristo ay nananatiling kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon. Ito ba ay simpleng resulta ng mahusay na pamamahala o malinaw na patunay ng paggabay ng Diyos? Maaaring magkaibang sagot ng bawat isa, ngunit hindi maikakaila ang epekto nito sa milyon-bilyong buhay. Ikaw, ano ang iyong paniniwala? Himala ba ito o bunga ng disiplina at pagkakaisa? Ibahagi ang iyong pananaw at comments. I-share ang video na ito upang mas marami ang makapag-isip at makapagmungkahi. At patuloy nating tuklasin ang mga kwentong nagbibigay liwanag sa gitna ng mga pagsubok ng mundo. Dito lang sa Ingo News Commentaries.